Bakit kaya ang lumang bahay ni former President Duterte na kulay green ang gate na madalas kanyang pinupuntahan ng siya ay nandito pa, ay ibinebenta na ngayon at napakalalaki nung nakalagay na house for sale? Pero huwag po kayong mag-alala. Yung mga nagmamahal kay Duterte o na followers ni Duterte o DDS na alam ko namang hindi naman yung nakikilala ng personal at kilala si Duterte ng personal, yung pong bahay na yan, isa lang yan sa mga bahay ni Duterte. Kung di ako nagkakamali, isa yan sa pinakalumang bahay ni Duterte. Nasa tabi ng parang may ilog yan sa likod. Kasi nung araw nakarating ako dyan, sandali lang, at saka gabi pa yata yun. No, hapon. Medyo madilim na Medyo liblib na lugar yung ano yun. Hindi mo rin talaga aasahan na yung isang noon ay Mayor Duterte ay nandun ang bahay sa gilid nung parang may sapa o ilog. Pero ngayon nga po ay may nakalagay daw na house for sale. Baka wala nang nakatira. Kasi si Pulong may sariling bahay. Mansion nga ang bahay ng mga yan Si Baste may bahay din. Si Sara may bahay din. Di ba? Yung kanya namang common law wife, may sarili din bahay yun. Mayaman yun si Hanilet. Daming negosyo nun. Di ba nung panahon ni Duterte Presidente, sabi niya nasa 200 million ang asset niya si Hanilet. Daming negosyo niyan. Nung araw pa. So, may sarili din bahay yan. Yun naman kanyang unang asawa na mother ni Sara, may sarili din bahay yun. So, lumang bahay ito. Baka wala nang nakatira dahil si Duterte nga ay nakakulong sa dahig. Si Hanilet naman baka merong ibang bahay. Sana walang kinalaman yung lately na pag-aaway-aaway ng pinag-aaway kasi yung mga Duterte. Pinag-aaway ng mga DDS, vlogger at supporters ang mga Duterte family. Lalo na sa issue ng personal na buhay ni Duterte. Pumutok ang mga balita, yung away ng mga vloggers na nagkakampihan sila. Merong vloggers nakakampi ng original na family ni Duterte. Meron namang vloggers nakakampi ng kampo ni Hanilet. Meron namang vloggers nakakampi ng iba pang babaeng nai-involve kay Duterte. Kaya nga nag-warning na si Baste, Vice Mayor ng Davao City, anak ni Duterte, na kayong mga vloggers hindi na nakakatulong sa kanila. Tumigil daw kayo sa inyong mga pinagsasabit ginagawa dahil nakakasira na sila ng pangalan ng mga Duterte. Nag-warning na siya. Ang sabi niya, pag hindi kayo tumigil, marami akong alam sa inyo. Mas masisira kayo pag kami nagsalita. O nakita mo na. Pero ayaw pong tumigil. Patuloy pong nagbabanatan yung mga vloggers nila. Kaya ang tanong lang ito, bilang Pilipino, bilang media at political vloggers, baka isa rin ito sa dahilan na kaya nakakapagbenta ng property dahil dating malakas na relasyon ng mga Duterte sa magkakabilang panig, biglang nagkaroon ng gap ngayon dahil nga sa pang-iintriga, mapanirang DDS vlogger na may kanya-kanyang interes dahil nag-aaway-aaway yata sila sa financer, producer, director at writer nila. Pera ang pinag-aawayan nila. Malinaw malinaw. Pera at mga babae ni Duterte ang pinag-aawayan ng mga vloggers nila. Kaya nadamay ang pamilyang Duterte. Kaya posible, kaya nga tinatanong ko, para mawala na ito sigurong isyong ito, binebenta na yung bahay para magkanya-kanya na sila ng buhay, kanya-kanya sila ng pamilya, kanya-kanya sila ng bahay na titirahan. Ganun ba yun? Marami hong speculation na labas. Maraming sapantaha. Kaya, again, dati ko nang sinabi noong araw pa, pag hindi tumigil itong mga Duterte supporters sa kanilang mga pang-iintriga, na alam naman natin kung anong pinag-aawayan, pera lang, sila yung magiging kapahamakan, sila yung magpapahamak sa mga Duterte. Di ba pinalakay ko na rin ito nung last year pa? Si Duterte, o si Kibuloy, unahin natin si Kibuloy. Si Kibuloy, kaya nakalaboso. Dahil yung mga fake news ng mga vlogger na kanyang sinuportahan at sumusuporta sa kanya, ginalit ng mga vloggers ang mga otoridad. Kawalan ng respeto sa mga otoridad, sa pulis, sa NBI,
sa DOJ at sa ating korte. Dahil yung ginagawa nilang fake news at kakakampi ng kakakampi kay Kibuloy, pineke nila si Kibuloy kung ano-ano mga sinabit, naniwala naman yung mama. Kaya parang nagrebelde at ayaw sumuko. O ano nangyari? Nahuli rin. Kalaboso. Nakatulong ba yung mga vloggers? Wala. Nung nagkakagulo na, nawala na yung mga iingay na vloggers eh. Ay yung mga personalidad na taga SM Minay, ang iingay nung hindi pa nang kakaroon ng operation at paghuli kay Kibuloy. Ang tatapang sa mga press conference. Pero nang aktual lang na mag-operate ang PNP, nawawala na sila doon. Pati mga vlogger nila, bagang buntot, nagtaguan yung iba. O, kaya ang aking analysis at opinion, yung mga vlogger na yan, ang sumira at nakasira kay Kibuloy kasi napahamak si Kibuloy. Napaniwala nila yung mama, na sila ipoproteksyonan at tama ang ginagawa. No one is above the law. Patay kang bata ka. Bagsak sa batas. Ito rin si Duterte, ganun din. Marami rin vloggers naniwala. Yung Duterte, yung kasing Kibuloy vloggers at Duterte vloggers, hindi naman ako nakakalayo. Sila rin. Anong ginawa nila? Pinagtanggol ng kaliwat kanan kahit na mali ang ginagawa ni Duterte, kinonsente, ngayon, dahil no one is above the law, nakasuhan, kinulong. Nung nakakulong ngayon, nakatulong ba sila? Hindi rin. Lahat ng mga vloggers na nagtanggol sa kanila, parehong sila rin at sa tingin ko, opinion ko, sila ang nagpahamak. Kaya nakakulong yung magkaibigang Duterte at Kibuloy. Ngayong nakakulong na, wala ka nang narinig, pinag-aaway nila. Yung mga babae pa, umano, nakaibigan at malapit kay Duterte. Kung ano man ang relasyon, hindi ko na alam. O diba? Dahil sa pera na nanggagaling umano doon sa kailang mga pinagtatanggol. Nag-away-away sila. Nakita mo na yan. So, balik tayo doon sa pagbebenta ng bahay. Ano ngayon sasabihin ng mga DDS? Sasabihin nila, wala ng pera ang mga Duterte kaya nagbebenta ng bahay. Kalokohan yun. Kaya ibinenta siguro dahil wala na si Duterte, hindi na nakatira doon eh. Kung sino nakatira doon, baka maghanap na rin ng ibang bahay kasi maraming bahay yan, si Duterte. Kung di ako nagkakamali, ang sabi sa akin ni Kibuloy noon, 2 bahay na naibigay niya kay Duterte nung araw pa eh. Kahit nung pagkatapos ng term niya na bilang presidente, may bagong bahay pa rin eh. So, hindi ko mawawalan ng tirahan si Duterte. May mga bahay na iba yan. Nakapront lang yung lumang bahay niya na merong kulay green na gate. Yun ang akala ng marami. Pero maraming taga Davao na alam nila may mga iba pang bahay si Duterte. Kaya huwag kayo mag-alala, hindi titira sa kali si Duterte. Ang kanyang pamilya hindi maghihirap. Magaganda ang bahay niyan. Ay nga kay Pulong pinakita na nga sa social media nung nakaraan lang, di ba? Mansion, isang compound. Di ba? Ayan lang ho yan. So, kung totoong ibinebenta, totoo man o hindi, ano ba ito? Para saan ito? Baka sabihin ng mga DDS, kawawa naman si Duterte, nagbebenta na ng bahay. Hindi nyo alam ang totoo. Kawawa naman, wala ng pera kaya nagbebenta ng bahay. Hindi rin totoo yun. Baka wala nang nakatira, kaya ibinebenta. Baka wala nang titira, kaya ibinebenta. Pero yung dahil wala ng pera, malabo yun. O mawawalan ng bahay dahil ibebenta, malabo rin yun. Kasi labo yan ng sabaw ng pusit. Ang totoo dyan, baka lumipat na ng bahay ang kanyang mga ibinabahay kasi naman, hindi bagay doon sa bahay na yun. Luma na yung bahay. Tabi pa ng parang sapa ilog eh. Ang dami subdivision magaganda sa Davao, hindi ba? Tatawa ka na lang ha. Maging maingat po kayo. Huwag magpapaniwala sa kung ano-ano kaagad. Kailangan i-double check nyo. Hindi naman ako nakikialam. Interpretation ko, analysis ito at opinion ko ang aking mga sinasabi.